Truth hurts. Unya ato ang angkunon nga kini kamatuoran diha sa to kinabuhi. Though hurtful and it's hurting, pero magdala ka nato ngadto sa kabag-uhan. Ang tao nga masakitan, mapaubsanon, nga miila, nga siya nakinahanglan sa kapasayloan. Ang ato ibanghilyo karon pagpamanghimaraot, inaot unta nga dili kini magdala ka nato sa pag-imagine sa mga tao nga sila gipanghimaraot, kundi alang ka natong tanan. Tungod kay kung kita mapabusanon sa nakalalaing pamaagi, nahimo kitang tigpakaaron ingnon. That I myself is considered nga niini giingnan ni Jesus tigpakaarong ingnon. Diha sa to kinabuhi, daghang kitang makaingon nga we tend to justify that we do the right thing. But if we humble ourselves and ask the Lord to enlighten ourselves, daghan tang kay gayunan nga nahimo kitang tigpakaaron ingnon. Busa kinidili lamang sa mga Hudyo nga naglantaw unsa ang physical o outside, kundi ang gusto ni Jesus from inside diha sa ato nga kinabuhi. The moment that we come to confession, always remember that it is not your own power or your own inspiration that you come, but it is a moment wherein you listen to the inspiration of the Holy Spirit telling you to humble ourselves, bend our knees, and ask for forgiveness. Sa matag karon ug unya nga ako magpakakumpisal ang ako agyo nga opening statement, be grateful to God for allowing you to open yourselves and trying to be a cooperator sa grasya sa Dios. Kay lagi kung kita ang pagabuton, we tend to justify that we do the right thing, but in reality, no. Sana Agustin karon ato ang modelo sa iyang pagkamakasasala, sa iyang pagpangita sa contentment in life. Diha niya nakit-an, mingon siya in his book, The Confession, late that I have found you, for my heart is restless until it rests in you, my God. Wala tay kontento sa kinabuhi kung ato lang tanawon sa pagkatinuod lang. Those who are having much money in the bank o diha sa ato mga katigayunan, just consider yourselves nga kwartahan. Di ba, we are not that contented what we have. We long for more in life. Even to the students, kitang mga estudyante nga ni adinhi, say for example, sa topic nga we are not contented, di ba sa panahon nga we have gadgets, mangita pagitag, unsa pa'y nindot diha. We have the iPhone, maybe iPhone 3, iPhone 4, but we want the iPhone 14 or 15. Unsa man pa may gipangita sa kinabuhi, so ang tinuod dili ta makontinto sa kinabuhi. Only in Him. Ang St. Augustine, nagpamatuod ni ini. Sa iyang pagpangita sa makahatag niyang contentment in life, nagdala kaniya sa pagkamakasasala. Pero good for him nga nakabalik siya ngadto sa Ginoo. Ug siya naghatag kanato niini karon nga realization for those who are still on our way. Ngang gusto tang makontinto sa kinabuhi, that we work hard and we thought that money could be the source of the contentment in life. No. Daghang mga tao mo testify ni ana kay diha lamang sa Dios kita makabaton og kontento sa kinabuhi. Busa atong tan-awon dinhi karon ang atong mga tigpakaaron ingnon sa atong kinabuhi.
nga kita makaingon kita nga kini ato i-present atong kinabuhi ngadto sa uban, pero di ay sa pagkatinuod daghan ta og kinahanglan bag-uhon sa kinabuhi. Ug sa akong pagpadayon sa pagtambag diha sa kumpisal, mingon dayon ako, continue to pray that the Holy Spirit will guide you to let you see what are those things need to be renewed within us. Tungod kay ang balang espiritu lamang ang makatultol niini, not by our own power. Tungod kay hipokrito kita. Tigpakaaruingnon kita. We tend that life is easy, and we say that life is dali ma-manage sa itong kinabuhi. Tigpakaaruingnon. Mingon kita nga strong kita sa itong kinabuhi, tigpakaaruingnon. But in reality, we are that weak and easy to be tempted. Mao nga si San Agustin ato akaron nga modelo sa itong kinabuhi sa pagkamasaylay-pon. Come to Him. Go to confession. Ask the Holy Spirit to guide you what are those things need to be renewed within us. Kaya ang tinuod nga pagkakontinto sa kinabuhi, only in Him. And he said, St. Augustine, late that I have found you, for my heart is restless until it rests in you, my God. Palihog sa pagtindog.